Breaking news po tayo, ikinalulungkot ko pong sabihin na injured na naman si Junmar Fajardo sa kamay kasi parang may umuga po na parang nagkaroon ng konting crack yung kaliwang kamay niya. Pero kahit may ganito eksena, pinipilit pa rin niyang maglaro. Ayon kay George Gallant, kailangan daw nilang manalo ngayon at gusto rin daw ni Junmar na maglaro sa labang yon. E paano? Mukhang kailangan ng manalo ng SMB ngayon habang papalapit ang elimination. Kasalukuyang inobserbahan ang kamay ni Junmar kung gaano ba talaga kalala ang nangyari sa kamay niya. Parang pinakiramdaman lang muna ng SMB kung kaya ba ni Abay. Kasi itong SMB din, napapalaban ngayon sa Ross na para bang napaka-contender ng Ross ngayon. Napansin din ng SMB na lumalaban talagang Ross kapag natalo pa sila dito, baka mas mahirapan pa sila in the future. Ngayon ang concern natin dito yung kondisyon ni Abay. Alam niyo naman na si Ivan Aska hindi masyadong maasahan in the paint. Kaya kung napapansin nyo, halos si Abay pa rin ang bugbog sa ilalim. Minsan na ring sumagi sa isip ng SMB na kung pwede, magpalit ulit sila ng import na explosive, yung pang all around na hindi masyadong kabahan yung locals. Gaya na nangyari sa laban nila sa Ross, parang yung locals ang tumutulak pataas, mga kuis. Isipin nyo itong Ross ha, sumusundot pa at hindi nagpapahuli. Kapag nagkataon na hindi naglaro si Junmar kagabi, siguradong kakawawain lang ang SMB. Panay timeout nga sila. Pinag-iisipan kung paano hindi makuha ng Ross yung disadvantage nila ngayong isang kamay lang ang ginagamit ni Junmar. Ang ginawa ng SMB, outside shots ang ginamit nila. Buti nga lang at pumapasok lahat. Inaasahan na sa mga susunod na games hindi pa muna palalaruin si Abay kasi hindi po pwedeng pilitin yung ganyang kondisyon. At kamay pa talaga. Kapag fracture yan, ako, ilang buwan na naman itong mawawala tapos mangangapa na naman ang SMB. Tapos kapag minalas, baka absent pa yan sa playoffs. Wag naman sana. Sa isang banda, malas din talaga ang Ross kasi hindi makaisa si Coach Yang. Sa katunayan, munti ka na nga yan pero ayaw talaga na para mga may sumpa sa endgame. Anyway, magpagaling ka kaagad, Junmar Fajardo. Kung ako sa Phoenix, hindi ko napapakawalan itong batang kahit bumagsak sa expectations sa draft pero ang mamount and consistent naman ngayon. Dahil alam nyo ba na mukhang magkakakandidato pa nga si Richie Rivero para sa Rookie of the Year dahil sa napaka-stable na shooting at performance niya. Kumbaga, magandang pambala to ng Phoenix. At alam nyo rin ba nang dahil sa magandang ikutan at core ngayon ng Phoenix, ito na yata isa sa pinakamagandang record na naitala nila sa history ng franchise with 3 wins at isang talo pa lang. Parang bihira lang nakukuha ng Phoenix to sa buong buhay nila. Effective din ang lahat ng pagpapaikot ni Coach Jamaic sa kanilang mga rookies at ang kinagandahan pa kay si Richie second rounder lang pero hindi pinagkakaisa niyang playing time. Napapabalita na nagsisisi nga raw ilang PBA teams sa hindi pagkuha sa kanya ng maaga. Para sa akin, mas okay nga na hindi mataas ang expectation sa'yo. Kadalasan kasi na rookie, lalo pag number 1 pick, sila pa yung nangangapa kasi nga napipressure sila na ipakita yung full potential. Kaya minsan nagiging bust sila. Itong kay Richie mga kuys, maganda tong kinalabasan kasi mababang expectation ng mga tao. Kaya ni minsan hindi siya nag-hold back sa lahat ng laban. Nailalabas niya yung kanyang kumpiyansa kasi hindi siya pressured. Kung titingnan mo yung mga highlights niya, parang healthy Richie at nasa kondisyon talaga siya. Para yung alam mo na nasa kanyang prime years na siya agad. Hindi naman po ako hater ni Richie at hindi rin ako fan niya. Pero ang pagbabase ng performance niya, para na rin yung sinasabi na iyak lahat ng haters niya. Nagiging matunog ulit ang pangalan ni Richie sa basketball at hindi na kung saan-saan. Sana ang batang to manatili lang sa Phoenix kasi alam naman natin na hindi nagtatagal ang mga ganitong players sa independent teams. Si Tyler Tio nga buti nga't nahawakan pa ng Phoenix kasi kinukuha po yun ng Hinebra dati. May ilang games pa naman bago ang Roy race. Para sa akin, posible nga na maging contender ito.